nanalo si Trump. Sabi nga nila, it's a big comeback daw. 45th president, now going to a 47th voting system sa Pilipinas, it's popular vote. And on the other hand, sa ano naman, dito sa USA, it's electoral votes. So to give you a glimpse of anong nangyayari sa voting process, meron silang tinatawag na electoral votes wherein it represents each state. Alright? So if you're going to Electoral look into the college. demographic, so makikita nyo dito sa sa map ng USA, like lahat 'yon represents electoral college or selected persons na mag-a-assign kung sino yung mananalo dun sa election na 'yon. And as you can see, lamang na lamang si Trump. Puwede ba ang electoral college sa Pilipinas? And the short answer is no. Merong malaking 3 factors diyan dahil din sa nakasanayan na natin sa Pilipinas, which is yung popular vote. Binibilang lahat kung sino yung gusto nilang president. Yung ano din, so US is a federal government, tayo naman more on like unitary. So iba yung government natin compare sa kanila. So hindi siya magiging feasible in terms of kung paano tayo bumoto. And dahil din sa paano yung pagkakabuo-buo ng Philippines kasi island tayo. Actually, Yun. Geography. sorry, just to add on the points that you've Sure. raised. For sure, sa mga Pilipino, maraming nag-wonder, ano ba yung electoral college na yada. Yung mga electors na tinatawag nila, yung mga yan, ina-assign yan ng political parties per state sa US. So for example, dalawa yung main political party sa US, right? Which is the Democratic and the Democrat and Republican. Republican. Let's say si Democratic Party is mag-a-assign sila ng electors for that specific state. And then meron ding ina-assign si Republican Party na electors for that specific state. The thing about that is, yung mga electors na yon ang boboto directly sa magiging presidente ng United States. Kinakount pa rin naman nila yung popular vote, but it will not affect the election whatsoever. Most of the time, nag-a-align naman si popular vote sa electoral vote. So, however, doesn't mean na nanalo sa popular vote, mananalo rin sa electoral votes. For example, previously, nanalo si Hillary Clinton sa popular vote against Donald Trump. But Donald Trump won sa electoral votes. It's a winner-take-all process kasi. Parang, I have a question here. Oh, yeah, go. Ito kasi na-observe ko na sa progressive states yung mga nakuha ni Kamala Harris, tapos yung mga nasa redneck states yung kay Trump. Ito nakita ko numbers, ito 54 electoral votes sa California. Pero hindi naman siya solid na Kamala Harris, di ba? Pero since sa kanya yung 58.2% ng votes, does that mean na lahat ng 54 electoral votes napunta kay Kamala Harris? Yes. Kanya yun. Oh, I see. Oh, yep. Okay. Ganun yan siya. Winner takes all nga yan sa kanila. Right. So basta mapanalunan mo yung state na yun, sa'yo lahat ng electoral votes. votes. Oo. Ang weird, diba? Totoo. Napaka-weird. Different talaga. It's complicated. And yun din. Sabi nga ni Tom, short answer if it's pwedeng i-apply sa Pilipinas is no. Kasi kayo ba, mapagkakatiwalaan nyo ba? Let's say Liberal Party and PDP laban. For example lang na dalawang political party sa Pilipinas. Mapagkakatiwalaan mo ba yung dalawang political party na yon to elect an elector para makapag-determine ng mananalo sa election? So since si Trump na yung nanalo, ano kaya yung magiging impact niya in the next 4 years dito? Most especially sa aming mga immigrants. Alright? So, meron din mga may mga use na magkakaroon ng mass deportation. And so, para mag-focus sila sa sa Mga Americans. Americans. And one America thing na first, sabi nga nila. Oo, America first. Oh, I think you guys, hindi naman kayo maapektuhan yan because you guys are legal migrants there. Right? Totoo. Hindi naman kayo yung pumunta dyan undocumented kayo, pumunta lang kayo dyan. However, for other people, yun yung nagiging issue na okay, sige, papadeport nyo yung mga
illegal immigrants diyan. Sila nga yung gumagawa ng mga hard jobs na ayaw Totoo. trabahuhin ng mga Sila Americans, din yung wala akong nakitang American na nagti-trim ng grass. Yung mga lawnmower, wala akong nakitang white na naggawa nun. Talagang 'pag inalis nila lahat, sige sabihin na natin ide-deport natin 'yan lahat. Sige, gagawin niyo ba 'yan? 'Yun ang tanong do'n, gagawin niyo ba 'yan talaga? Eto rin pala, sorry, I have to get this off my chest. Sure. Marami kasing mga Pilipino na kino-compare si Kamala Harris kay Lenny. Parang sinasabi nila, porket babae hindi nanalo, the world and the politics is really misogynistic. Pareho daw na magaling na leader, most qualified to be the president, pero pareho na hindi nanalo. What I'm just going to say about that is, bro, if you really know what's going on in the US during the campaign of Kamala Harris, and you cannot really compare Kamala Harris to Lenny. The only thing na pareho sila is yung gender nila. They're just both women. Yeah. And that's it. Nasalanta ang North Carolina ng hurricane. Ito na lang yung siguro yung pinakamalapit na comparison. Nasalanta ang North Carolina ng hurricane. Pinuntahan ba ni Kamala Harris? No. Anong ginawa ni Lenny Sanaga sa Bicol nung nasalanta ng bagyo? She's there. She's helping like rescue people. It's night and day difference. Iba yung career path nila eh. Tsaka kung i-compare nila, mas comparable pa nga kay Digong kasi prosecutor din si Kamala Harris. State prosecutor si Kamala Harris before, yes. Post ba talaga ng mga prosecutor yan yung nakaganyan sa sentido? Ganyan din si Digong eh. Hindi, masakit lang ulo. Sa tingin niyo ba, may impact din yung yung assassination kay Donald Trump sa result ng election? Yes. Siyempre, sino isipin nila na sumubok mag-assassinate kay Donald Trump? Diba? Malamang yung the other party. Kasi nung nakita ko rin yan, especially yung picture niya na yung sa likod niya may flag tapos nakataas yung fist niya ganyan. Sabi nga ni Elon, vote like your life depends on it. Sabi nila sa election na to. I'm not sure if I'm getting the correct context about this. Parang sinabi niya doon na last election na to na may dual party system sa kanila. Kaya dapat daw ipanalo si Trump. Siguro may mga political moves sa Democratic Party na baka nangangamba sila na magiging parang masyado nang manage yung politics sa US. Kasi napanood ko yun yung sa podcast ni Joe, di ba? With Elon, ito recently. Parang ganito yung context yata nun. Last election na to, pag hindi nanalo si Trump. Kasi most probably, hindi napapayagan ng Democratic Party na maalis sila sa pwesto. Back to this election nga. Sa tingin niyo ba this is the best way of voting a leader? Like foolproof ba tong gantong sistema? No, sa akin no. For me, it's interesting na makita yung ganun type of way of electoral process sa US. When it comes to the Philippines, the deciding population on who will be in power is the ordinary Filipinos talaga. Yung mga nasa lower class going down. Kasi sila yung mas marami sa Pilipinas. Let's be honest here. Kasi nauto sila ni BBM and ni Sara Duterte. So yun nga. So about the demographics of yan. As we can see on the screen. Hindi ko niraranggohan yung natin yung mga tao This is about socio-economic status, meaning kung mahirap ka, kung middle class ka, kung mayaman ka or what. Yan. So the DNE, yan yung tinatawag nating mga ordinaryong Pilipino na isang kahig, isang tuka, let's say. Even the middle class people is isang kahig, isang tuka. But ito nga yung argument ko sa inyo before, di ba, na ito bang mga taong to, let's say, hindi na nga nila malaman kung saan sila kukuha ng pagkain for that specific day. Iisipin pa ba nila yung mga plataforma ng mga kandidato? Of course not, right? Mas iisipin nila, mas ipaprioritize nila sa isip nila yung kakainin nila or kung saan sila kukuha ng pagkain nila. Ending, hindi sila nagiging smart voters. Ayun. Kaya pala si Socrates, like the Greek philosopher, he is not impressed sa democracy. If you are given this opportunity to choose a leader, like kinumpare niya siya ship. So sinong gusto mong magiging captain for this ship, 'di ba? 'Di ba? So do you entrust that vote from those people na
Yung na wala namang aalam sa navigation o dun sa mangilan-ngilan lang na may alam sa, sa sailing or sa navigation. Dito sa Pilipinas, mas comparable si Kamala Harris kay Mar Rojas. Oh. Hindi kay Lenny. The reason why I said this is because napansin niyo ba si Mar Rojas nung tumatakbo noon, naging pedicab driver, The topic. biglang naging traffic enforcer, Oo. ganyan, di ba? Tapos gustong mag-cater doon sa mga bata na may fist bump pa siya na gano'n, yung naging meme, di ba? That's basically what Kamala Harris is in the US. Kasi ang dami niyang sinasabi na Indian siya, sinasabi niya rin na black siya. And napapansin din ng mga Americans, kada interview niya, iba-iba yung accent niya. So pag black ang Talaga? kausap niya, yung accent niya is parang kung paano Bina-block magsalita din. yung mga black Americans. And then pag iba is iba din. Force yung image na pinoportray Yeah, talaga. exactly.